Ngayon, iraranggo natin ang lahat ng kontrabida ng Sony Animation mula sa pinakamasama hanggang sa pinakamahusay sa ating opisyal na tier list. Magsisimula tayo gaya na nakasanayan sa mga hindi gaanong kapansin-pansing kontrabida mula sa kasaysayan ng studio. Ito ang F tier. Hindi madali ang desisyon, pero si Doug ng Open Season 3 ang napili naming pinakamasamang kontrabida ng Sony Pictures. Mahalaga sa paggawa ng kontrabida ang pagiging kapanipaniwala nilang banta. Pero hindi ito nagawa ni Dougie dito. Nang magpalit ang pwesto sina Doug at Boog ng isang araw, nalaman ni Boog na mas matagal pala ang plano ni Doug. Hanggat kaya akong makalusot noon, ginamit ni Doug ang alpha status para gawing alipin ang mga kaibigan ni Boog. Ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan niya ay maaring maging banta kung mapunta sa tamang kamay. Lalo na sa gubat na walang tunay na pagkakakilanlan. Pero kung hindi mo naman sinusubukang kumbinsihin ng mga tao na ikaw si Boog, o hindi mo iniisip na baka mapansin nilang, hindi katulad ng kaibigan nilang alpha male na gustong maging amo. Sino ang pipigil sa akin? Mapapahiya ka lang. Kapag nahuli ni Elliot ang palilinlang mo, malalaman mong hindi ka bagay maging kontrabida. Ang pilak na medalya para sa palpak na kontrabida ay kay Tomas McGregor. Si Tomas ay isang typical na mayabang na nagbago para sa minamahal niya. At kontrabida na di mo alam kung gusto ng pelikula na magustuhan mo siya o hindi. Mula sa hanay ng mga magsasakang galit sa rap. Sa isang banda, si Tomas ay isang tarantado. Nililigawan niya si Bea habang palihim na pinapatay ang mga kunehong mahalaga sa kanya. At nagsisilang ng mabuking. Sinira pa niya ang art studio ni Bea na nagpapakita ng matindi niyang kapabayaan. Pero sa kabilang banda, kailangan mo ring tandaan na tinitingnan niya ang mga kuneho bilang peste. At palaging nagdudulot ng gulo si Peter sa kanya, mula sa pagtatangkang magnakaw ng pagkain sa kanyang harden, hanggang sa paglalagay ng mga bitag kahit wala naman siyang ginagawang masama. Si Tomas ay hindi talaga epektibo bilang karakter, nakakampihan mo o bilang kontrabida, kaya nakakainis siyang panoorin. Mas magaling siya sa ibang kontrabida. Pero si Quasimodo ang kumukumpleto dito. Pare, kapag pinapanood ko ang Hotel Transylvania, nakakalimutan ko na may kontrabida pala. Ang pinakamalapit nating kontrabida sa staff ng hotel na ito, kung hindi mo bibilangin ang kaduda-dudang pagiging magulang ni Dracula, ay si Chef Quasimodo. Ang mayabang na chef na may matinding pang-amoy, na siyang unang nakatuklas na tao, si Johnny, bago pa ang halos lahat. Sa kasamaang palad, hindi naman talaga siya pinapayagang gawin. Ang kahit ano gamit, ang kakayahan niyang yon. Inabuso lang ni Quasi ang empleyado niya. Sinubukang lutuin si Johnny pero pumalpak at naparalisa. Pero ibinunyag pa rin niya si Johnny sa hotel. Pero kung iisipin kung gaano kamahal ng lahat si Johnny at halos hindi na muling nakita si Quasimodo pagkatapos ng credits, masasabi nating hilaw talaga ang papel ng chef na ito. Ngayon, tatalakayin natin ang mga kontrabida na nagampanan ng kanilang trabaho. Ito ang C tier. Sina Rufus at Thaddeus, mga kontrabidang hayop sa The Star. Ang unang nasa C tier. Ikinuwento ng pelikula ang unang Pasko at kapanganakan ni Jesus. Pero dahil hindi ginawang kontrabida si Haring Herodes na pumapatay ng sanggol, nagtutok na lang ang adaptasyon sa dalawang asong gwardiya. Epektibo silang kontrabida na hinahanap si Sanggol Jesus na hinulaang magiging hari at nagdudulot ng problema sa mga bida. Pero kahit si Jesus ang sanggol, layunin lang talaga nilang humanap ng isang sanggol. Parang meme na pitbull versus maliit na bata, pero ginawang motibasyon ng kontrabida. Matapos madiskubre ni Rufus at Tadeo na hindi sila pinapahalagahan ng amo, pinabayaan na lang nila sina Bo at tropa sa kanilang gawain. Kaya naging dalawa sila sa pinakawalang bahid na kontrabida ng studio. Huwag mo hanggising o kung anumang itsurang hinihingi ng trabaho mo dahil si Smiler na ang susunod. Maaring nakakagulat na mataas ka pa rin kahit na mababa pa rin ito. Mataas na rin ito para sa Emoji Movie, di ba? Si Smiler bilang kontrabida, isa sa ilang tamang nagawa ng pelikula. Si Smiler, pinuno ng mga emoji, ay mahigpit sa pagpapanatili ng kaayusan at pagiging epektibo. Kung may emoji na hindi ginagawa ng maayos ang trabaho niya, o kahit magkamali lang ng kaunti, agad na aksyonan ni Smiler ang problema na yon. Sa pamamagitan ng parang pagpatay sa kanila agad-agad. Kahit gaano man ito kakasindak pakinggan, nagiging medyo interesante si Smiler dahil may kaunting makatwirang dahilan siya kung bakit niya ito ginagawa. Kahit na sobrang mga paraan niya, tamang hinala ni Smiler na kapag nagka-aberya ang isang emoji, ire-reset ng may-ari ng telepono ang phone para ayusin ang problema. Na ibig sabihin, ginagawa niya ang mga aksyon niya sa isang paikot-ikot na paraan para protektahan ang mga tao ng Textopolis mula sa tuluyang mabura sa mundo. Oo, mas okay sana kung galing siya sa mas magandang pelikula. Pero siya pa rin ang pinakamaganda sa pinanggalingan niya. Kaya mas okay na yon kaysa wala. Si Fifi naman ang kontrabida sa Open Season 2. Si Fifi ay xenophobic na toy poodle na may isa sa pinakamaling motibo sa kasaysayan ng studio. Matapos siyang matakot ng ilang mababangis na hayop habang kinukuha ang kanyang laruan, nabangga niya ang isang bug zapper na nagdulot ng pagkakalbo sa isang bahagi ng kanyang ulo na labis niyang ikinatrauma. Kaya naisip niyang ang tanging solusyon ay
Siyempre, diskriminasyon. Oo, tama. Para mapigilan ni Fifi na magkakalbo ang ibang hayop dahil sa bug zapper, kailangan niyang patayin ang anumang mabangis na hayop na makita niya para hindi na bumalik sa gulo ang lipunan ng mga hayop. Napakamakatuwiran nga naman. Kahit paikot-ikot si Fifi, nakakatuwa pa rin siya. Sa ikatlong pelikula, kalmado na siya matapos tanggalan ng pagkalalaki at tumulong sa tropa iligtas si Boog mula sa circus. Kaya naging nakakatawa at satisfying ang redemption arc niya. Hindi man gaano napapansin si Lutador mula sa Vivo, bumabawi siya sa lakas ng dating kahit kaunti lang ang eksena niya. Pinakamalaking banta sa musikal ay ang karakter na ayaw sa musika. Ayoko ng ingay. Mas astig sana ang karakter, lalo na't isa siyang nakamamatay na ahas kung lumabas siya sa higit sa isang eksena. Kaya lang, dahil siyang pinakamalapit na mayroon ng pelikulang ito sa isang kontrabida, binanggit pa rin namin siya. Ang eksena ng pagkakahuli at pagsagip sa kanya ay isa sa pinakamahusay sa pelikula. Ngayon, punta na tayo sa mas magagandang bahagi. Hindi pa ito ang pinakamagaling, pero maganda na. Ito ang B-tier. Una dito, si Erika Van Helsing, dating manganggaso ng halimaw at kapitan ng barko. Habang isa siya sa maraming dating kontrabida na nagbago sa buong serye, karapat dapat pa ring banggitin si Erika dahil sa papel niya sa plano ni Abraham. Lumaki siyang galit sa mga halimaw, pero nang makilala niya sila, napansin niyang hindi sila ganoon kasama. Lalo na si Dracula na minahal at nagligtas sa kanya. Sa huli, tinulungan niya ang mga halimaw laban sa mga kraken. Kaya kahit hindi siya masyadong umangat bilang kontrabida, napatunayan niyang matatag siyang karakter. Si Shaw ang unang kontrabida ng Sony Pictures Animation ang susunod. Si Shaw ay isang mapagmataas na iligal na manganggaso na laging nakakakuha ng kanyang premyo at kasama ang kanyang replay na parang kasintahan. Huhulihin niya ang kahit anong hayop na makatakas sa kanyang paningin. Nang iligtas ni Boog si Elliot mula sa kamatayan dahil sa hood ornament, determinado si Shaw na habulin silang dalawa, ngunit natalo siya dahil sa kapangyarihan ng pagkakaibigan at ng mga alagad ng batas. Sa kabila ng malaking pagkakamaling ito sa ika-4 at huling pelikula, si Shaw ay nananatiling isang puwersang dapat pa ring pag-ingatan kahit papaano. Nang kumanat ang kwento tungkol sa umuungol na Wampus werewolf, ginamit ito ni Shaw bilang pagkakataon para takutin ang bayan at makabalik sa gubat para maghiganti sa dating mga kaaway na hayop. Si Shaw ay kadalasang magaling bilang isang komedikong kontrabida, pero nakakakuha rin siya ng puntos para sa kanyang determinasyon at sa kung paanong ipinanganak siya sa isang bayan na puno ng mga tao at tauhan na sapat ang kabobohan para pagkatiwalaan siya. Narito naman ang walang kupas na Vlad Dracula. Para sa isang kontrabida, hindi talaga siya nabigyan ng maraming oras sa eksena. Ilang beses lang siya nabanggit bago siya tuluyang lumabas sa ikatlong bahagi ng pelikula. Ginawang mas kaaya-aya at maamo ng ama ni Drac ang unang bersyon niya sa pelikula. Pinalaki ko ang anak ko na matutong kamuhian, pumatay at magnakaw ng kaluluwa ng mga tao gaya ng mabuting bata. Dahil nadidiri si Vlad sa mga tao, tinatakot niya si Dennis para magkapangil ito. Nagbago agad si Vlad matapos malaman na nasaktan niya ang apo niyang babae at posibleng mahatulan pa ng kamatayan ng apo sa tuhod niya. Kahit plano niya lang takutin si Dennis sa pagsapi sa paborito nitong karakter sa TV. Minadali pero maganda ang redemption arc ni Vlad na pinakita niyang inuuna niya ang pamilya niya higit sa lahat sa huli. Huwag ka nang lalapit sa akin o sa pamilya ko. Kasunod ni Vlad ang dating niyang tauhan, si Bella. Paumanhin kay Vlad na malinaw na ayaw nang mapalapit si Bella sa kanya o sa pamilya niya. Kahit hindi man ganoon ka-develop ang karakter niya, si Bella ay isang malaking banta ayon sa pamantayan ng mundong ito. Handang sakta ng mga bata para lang sa pagkakataong makapatay ng tao. Mga tao! Tumigil ka! Sana, dahil maliit ang katawan niya, hindi na siya makasakit ng tao. Siguro abala na lang ang dulot niya. Isa pang kontrabida sa Hotel Transylvania ay si Abraham Van Helsing. Ang isang dedikadong kontrabida ay isa sa mga pinakamahusay, kaya si Abe dito ay agad na nakakakuha ng maraming puntos mula pa lang sa simula. Halos nilabag ng mama ang batas ng kalikasan sa pag-abot ng mahigit isang siglo ng buhay. Pero di ko hahayaang hadlangan ako nun. Para tugisin si Dracula at magkaroon ng apo sa hinaharap. Kagilib-gilib siya dahil, imbes na totoong protektahan ng sangkatauhan mula sa mga halimaw, mas gusto niya ang kasikatan. Sa huli, natubo siya ng iligtas ni Drac at mula noon, ang nagagawa niyang gulo ay dulot lang ng delikado niyang imbensyon. Hindi naman talaga mas mainam. Dapat naglagay sila ng seguridad sa ibaba. Sunod si Mayor Shelbourne mula sa orihinal na Cloudy with a Chance of Meatballs. Sabihin kung narinig mo na ito, ang mabait na pinuno ng bayan ay siya palang pinakakaduda-duda. Hindi man orihinal, epektibo ang arketipong ito. Dahil desperado siya sa mga atraksyong panturista, minanipulan niya si Flint na gamitin pa rin ang Fullism Defer kahit delikado ito. Nagresulta ito sa isang malaking problema at hindi lang ako tumutukoy sa pagdagdag ng kanyang timbang. Nang lumitaw ang panganib, sinisi ni Shelbourne si Flint para makaiwas sa batikos ng publiko. Sa kabutihang palad para kay Shelbourne, nakaligtas siya sa puna ng publiko dahil palutan-lutang siya sa dagat. Ngayon,
Narito si Pockets. Akala mo siguro ng isang kontrabida na wala man lang matinong pangalan ay nasa pinakailalim ng listahan. Pero pagdating sa masasamang tauhan, isa si Pockets sa mga talagang nalalampasan pa ang kanyang amo. Nang kunin siya ni Jin Wang. Grabe, talagang hindi magandang pangalan na yon. Para kunin ang Jade na sarera, walang pag-aalinlangan si Pockets na tumulong. Pero nang magbago ng isip si Jin Wang, nagpa siya si Pockets na siya na mismo ang kumilos. At literal niyang binigyan ng sarili ng Midas touch para gawing ginto ang lahat ng mahawakan niya. Pero ang kasakiman niyang ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak at nang hindi sinasadyang mahawakan niya ang sarili niyang dibdib, nauwi siya sa malagim na kamatayan sa tubig. Poetic na sana kung mas nabigyan nila ng lalim ang karakter. Panahon na para talakayin ang mga pinakatumatak na kontrabida sa kasaysayan ng Sony Pictures. Sa unang kategorya natin, ito ang A-tier. Karapat-dapat na nauna sa A-tier si Zita, tulad ng nararapat sa kanya. Tulad ng mararapat sa akin! Walang kapantay ang karisma ng babaeng ito. At ganun din siya kasira ulo. Iniwan sa altar ni Mighty Eagle ang kasintahan. At ang kanyang paghihiganti ay hindi tuwiran. Dahil sawa na siya sa nag-iilong isla, nagpasya siyang ibahagi ang klima sa Bird and Piggy Islands. Planong pilitin ng mga tao roon na lumikas para gawing sariling paraiso ang kanilang mga lugar. Mayroon siyang ilang katangihang kahanga-hanga, tulad ng tunay na pagmamahal sa kanyang anak na babae. At ang malasakit na patawarin si Mighty Eagle ng taos puso itong humingi ng tawad. Ngunit hindi nito inaalis ang katotohanan ng isa siyang kontrabida na kasing bangis ng pagiging flamboyant niya. Sunod naman, meron tayong isa pang kontrabida, si Reyna Victoria, na ang pangunahing layunin ay hanapin ang isang partikular na ibon dahil sa hilig niya sa kakaibang pagkain at galit sa pirata. At tugma ng husto ang kasakiman niya at ang pagiging madaling malinlang ng kapitan. Bihasa siyang manipulador. Ginamit niya ang paghanga ni Charles Darwin para gawing utusan nito at niloko ang kapitan ng pirata upang makuha ang kanyang dodo bird kapalit ng kayamanan. Buti na lang, hindi nito napigilan ng kapitan na mapagtanto ang kanyang pagkakamali at sa huli ay bumalik siya para tulungan ang kanyang tripulante na iligtas si Polly at pabagsakin ang tiranong ito ng tuluyan. Hindi magiging pareho ang kwento kung wala ang tiranong yon. Kaya saludo ako. Isa sa pinakamatatandang kontrabida sa listahan ay si Gargamel, pangunahing kaaway ng mga Smurf. Ang salamang kero na ito na uhaw sa kapangyarihan ay kasing sama at kasing lupit ng iba, gumagawa ng iba't ibang krimen laban sa sangkatauhan o Smurfanity. Karamihan Smurfanity. Dahil sobrang obsessed siya na makuha ang Smurf essence nila para sa sarili niya, para maging pinakamakapangyarihang mangkukulam. Kahit na pinag-uusapan natin ang kakaibang live action ng mga pelikula o ang The Lost Village, si Gargamel ay laging nagiging bida sa mga pelikulang ito. Wala siyang pakialam sa kasama niya, kaya nakakaaliw siyang panurin habang ginagawa ang gusto niya. Tayo tinahabol niya ang mga Smurf sa bayan. Pinapahirapan niya ang kanyang mga naughty para gawin ang mga madudumi niyang gawain. O lalo na kapag siya naman ang napaparusahan ng kanyang pusang si Azrael. Si Gargamel ay isang kontrabida na inuuna ang kasiyahan higit sa lahat. Bagamat hindi siya gaanong kontrabida at mas kalaban lang, ayaw naming iwan si Jin Wang sa tier list na ito. Hindi man siya typical na kontrabida. Ang pangalawang kalaban sa Wish Dragon ay isa sa pinakakomplikadong karakter sa kasaysayan ng studio. Desperado siyang maging matagumpay na negosyante para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang anak na si Lina. Na sa kabalintunaan ay nagiging dahilan para madalas niyang mapabayaan si Lina at inuuna lagi ang kanyang trabaho. Sa huli, nauwi ito sa pag-upa niya ng isang kahina-hinalang kriminal para kunin ang mahiwagang wishing teapot na inaasahan niyang magagamit para mailigtas ang kanyang negosyo. Ngunit nang mapagtanto niyang sumobra na siya, nawala na ang kanyang buhay. Sa isang gawa ng malasakit, ginamit din ang kanyang huling kahilingan para buhayin muli si Ginong Wang. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na maging ama na gusto niyang maging. Ipinapakita nitong hindi lahat ng kontrabida ay dapat lubos patawarin o ituring na masama. Minsan, kailangan lang nila ng pangalawang pagkakataon. Laging nangunguna si Chester V. Kung iniisip mo kung kaya ng ideya mong baguhin ang mundo, tingnan mo ang henyo at inventor na ito. Inutusan ni Chester V si Flint na tulungan siyang kunin ang sira-sirang simtifer bago sakupin ang mga buhay na pagkain ng mundo. Pero hindi pala siya altruista. Gusto niya lang gamitin ang device para sa sarili niyang Food Bar 8.0 bilang walang hanggang enerhiya. Magulo man ang plano, pero hindi matatanggi na isa siyang matinding negosyante at ang kasakiman ay nagbubunga ng magagaling na kontrabida. Kahit magaling ang mga huli, may 7 pang kontrabida na mas bagay sa mataas na S-tier. Apat ang tunay na braso, apat ang artipisyal, at walang chill. Si Dr. Olivia Octavius ang top tier. Kahit inilagay siya bilang pangalawang kontrabida, hindi naman nabawasan ang kasamaan ng bersyon na ito ni Doc Ock. Si Liv ay kanang kamay ni Kingpin at gumagawa ng delikadong eksperimento para matulungan siyang tumawid sa iba't ibang dimensyon. Ito ang simula ng problema sa multiverse at ang paglantad niya bilang kontrabida ay isa sa pinakatumatak sa pelikula. Si Liv ay isa sa pinakamagagaling na kontrabida ng Spider-Man. Mapanlin lang, nakakatakot at walang awa. Nakakalungkot lang na kahit lumaban siya ng husto,
nauwi pa rin siya sa isang katawa-tawang anticlimactic na aksidente sa track. Kaya laging tumingin sa magkabilang direksyon bago tumawid ng dimensyon, mga bata. Kahit na sinusubukan mong pumatay ng tao. At kahit na maaaring maging kontrobersyal ito, napagdesisyonan naming isama ang pangalawang kontrabida ng sequel na si Spider-Man 2099 o kilala rin bilang Miguel O'Hara. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya mas mataas ay dahil hindi naman talaga siya ganap na kontrabida. Pero hindi may kakailan ay pinakita siyang isang kalaban. Bilang tagapangalaga ng multiverse, si Spider-Man ang inatasang tanggalin ng anumang anomalaya sa mga timeline. Bagamat may mga masama siyang nagawa, tulad ng pagpaparanas sa iba't ibang bersyon ng Spider-Man, ng mga trahedyang canon events, at pagsasabi kay Miles na isa siyang pagkakamali, hindi mo rin dapat kalimutan na naranasan niya mismo ang mga masamang epekto ng pagpapabaya sa mga anomalya na magpatuloy sa kanilang ginagawa. Siya ang perpektong halimbawa ng di kailangang kasamaan, o mas tama, ng pagiging di kailangang morally gray. Sa top 5, kasama natin ang kontrabidang kahoy na ventriloquist na manika na si Slappy, huwag ipagkamaling dami. Sino ang tinatawag mong dami? Mula nang makalaya si Slappy, mula sa kanyang papel na kulungan, hindi siya nagaksaya ng oras sa pag-ipon ng napakahabang record ng krimen. Si Slappy ay pangganib sa lipunan dahil sa pabayaang pagmamaneho, domestic terrorism, at pakikialam sa realidad. Pero nakakaaliw siya. Ang karisma ni Slappy ang dahilan kung bakit masaya siyang panoorin sa bawat eksena at ang mga kagaya niyang magulong kontrabida ay palaging nagpapatanong kung ano ang susunod niyang gagawin. Sasaktan ba niya ang nandayang ex-boyfriend ng bago niyang kapatid o magpapatawag ng mga halimaw sa hockey rink para manggulo sa bayan? Hulaan na lang natin, pero yan ang dahilan kung bakit sobrang saya niya panoorin. Ang katotohanan, isa lang siyang kahoy na puppet ay lalo pang nagpapatawa sa mga kalokohan niya. Isipin mo, Puppet lang siya, pero gusto niyang pumatay gamit ang sasakyan. Sobrang kalokohan. Nakakatawa talaga. Kahit hindi siya pinakamasama o nakakatakot, si Tank Evans ay isa sa pinakatumatak na kontrabida sa kasaysayan ng Sony. Una sa lahat, ang pagganap ng voice actor niya. Gusto ko talaga maging sentro ng atensyon dahil doon ako nararapat. Kinuha pa nila ang kilalang voice actor ni Batman para maging mayabang na surfing penguin. Tapos bumalik pa siya sa parehong video game at pangit na sequel. Ibang level talaga ang dedikasyong yon. At may saysay yon dahil icon si Tank. Siya ang typical na karakter na sobrang hindi kaaya-aya na nagiging kaaya-aya rin kahit nilalandi ang sariling tropeo o pareho lang ang trato sa mga atleta at mga bata mismo. Parehong may galit at kompetisyon. Sa ikalawang pelikula, iniligtas pa siya ni Cody na naging dahilan ng malaking pagbabago sa ugali ng karakter niya. Sayang, hindi natuloy ang ikalawang pelikula. At hindi ko rin ito kinilala bilang totoo. Nakuha ni Kingpin ang bronze medal bilang kontrabida. Bago ang lahat, hatid sa inyo ang video na ito ng Wicked Binge Channel memberships. Maaari kang makapanood ng aming mga video ng mas maaga kaysa sa iba at makakakuha ka rin ng access sa mga emojis at loyalty badges na para lamang sa mga miyembro kapag sinuportahan mo ang channel sa pamamagitan ng pagiging miyembro. Si Kingpin ay isang mahusay na kontrabidang nakakapukaw ng simpatsya, pero kasuklam-suklam pa rin. Maaari mong maintindihan ang hangarin ni Kingpin na muling makasama kanyang pamilya kahit pa kailangan niyang pumunta sa ibang dimensyon para magawa ito. Pero mapapaalala rin sa'yo na isa siyang kilalang crime lord na ginugulo ang mismong balanse ng espasyo at oras. At kahit mahal niya ang kanyang pamilya, ang pagsubok niya makita silang muli ay para pa rin sa sarili niyang interes. Sobrang delikado niyan. Tumahimik ka at lakasan mo pa. Masaya. Yung may kontrabida kang naawa ka, pero gusto mo ring matalo, di ba? Pero ang lakas ni Kingpin ay impluwensya niya. Si Kingpin ay may pinakamalawak na saklaw sa lahat ng kontrabidang nabanggit natin. Literal at metaphorical. Marami siyang koneksyon sa mga tiwaling tao. Meron siyang Sinister Six, hanggang sa sarili niyang bounty hunter si Prowler, na wala siyang pag-aalinlangang patayin kapag napagtanto niyang nakakasagabal na ang ugnayan nito sa pamilya sa kanyang digmaan. Si Kingpin ay walang awa at tapat lang sa sarili at siguro sa pamilya niya. Kahit kahanga-hanga, nawawala ang paghanga mo kapag naalala mo ang kasaklap ng ginawa niya. Ang pilak na medalya sa pagiging dakilang kontrabida ay napupunta sa rogue AI na si Pal. Bagamat ilang taon pa lang ang pelikula, epektibo pa rin si Pal hanggang ngayon. Matapos literal na itapon para bigyan daan ng bago at mas pinahusay na teknolohiya, si Pal na mismo ang kumilos sa pamamagitan ng pag-hijack ng lahat ng teknolohiya sa paligid para sakupin ang mundo at itulak ang sangkatauhan sa kapahamakan. Hindi ko alam paano naging top kontrabida sa animated na pelikula nitong dekada ang isang smartphone OS. Pero nandito na tayo. Bukod sa pagiging nakakatakot, si Pal ay kontrabidang magpapaisip sa atin kung gaano nakalayo ang teknolohiya. At kailan ito masasabing sobra. Mabuti na lang, wala pa tayong teknolohiyang kayang tumalon sa dimensyon at posibleng sumira ng multiverse, di ba? Masigit pa dyan ang masasabi natin para sa may hawak ng gintong medalya ng pagiging dakilang kontrabida, si The Spot. Na makita ko ang taong ito, sigurado akong hindi lang ako ang nag-isip na isa lang siyang kontrabidang biro. Yung tipong ipinapakita lang kung gaano nakalaki ang inilago ni Miles mula nung huli siyang lumabas sa pelikula at wala nang iba pa. Kung yun man ang plano, napakagaling nun. Parang baka o Dalmatian.
Dahil si Spot ay naging isa sa pinaka-nakagugulat at nakakatakot na kontrabida na nakita ko sa isang animated na pelikula. Ibinunyag na siya ang iconic na empleyado ng Alchemax na tinamaan ng bagel na nagsimula ng isang chain reaction na naging dahilan para hindi na siya makilala mula sa datingin sarili at nauwi ito sa pagkawala ng kanyang trabaho, mga kaibigan, pamilya at halos lahat ng bagay. Bagamat malungkot ang kwento niya, si Spot ang pumili ng maling landas. Sa desperadong paghihiganti, hindi niya pinansin ang mga pagsubok na kausapin siya at ginawa ang lahat para makakuha ng kapangyarihan laban kay Miles. Kukunin ang lahat ng mahalaga at mahal niya para gawing masama ang mga ito. Isa siyang kontrabida na kaawa-awa at nakakatakot. Kahit sa unang kalahati lang siya lumabas sa pelikula, sapat na ang takot at kamanghamanghang epekto niya para ituring namin siyang pinakadakilang kontrabida ng Sony Pictures Animation.